alitaptap. Ang sabi ay tao lamang ang gumagamit ng apoy. Ang mga hayop daw ay hindi. Ito ay hindi totoo sapagkat ang mga alitaptap ay gumagamit din ng apoy. Alam mo ba kung bakit gumagamit ng apoy ang mga alitaptap? Noong unang panahon, ang mga alitaptap ay maliliit na kulisap lamang. Ang mga kulisap na iyon ay walang dala-dalang apoy. Ngunit ito ring mga kulisap na ito ang tinatawag natin ngayong alitaptap. Bakit kaya sila ngayon ay may dala-dalang apoy nakikisap-kisap? Gaya rin ng mga alitaptap ngayon, ang mga kulisap noong unang panahon ay gabi lamang kung lumipad. Ngunit ayaw nila ng mga gabing madilim. Ang ibig nila ay mga gabing maliwanag ang buwan. Kapag madilim ang gabi ay nagtatago sila sa mga damo. Nagtatago sila sa mga dahon at sa mga bulaklak. Sila ay takot na takot. Bakit kaya? Isang gabing madilim, walang malamang pagtaguan ang mga kulisap na iyon. Nakakita sila ng isang punong sampagita. Ang ilan sa kanila ay nagkubli sa mga bukong bulaklak nito. Mayroon namang nagkubli sa mga talulot. Bakit ba? Ang tanong ng sampagita. Bakit ba kayo nagtatago? Bakit ba kayo takot na takot? Kayo ba ay natatakot sa dilim? Hindi kami sa dilim natatakot. Ang sagot ng isang kulisap. At saan? Ang tanong ng sampagita. Sa mga kabag-kabag. Ang sagot ng maraming kulisap. Bakit kayo natatakot sa mga kabag-kabag? Ang tanong ng sampagita. Inaano ba kayo ng mga kabag-kabag? Kami kinakain nila. Ang sabi ng mga kulisap. Kapag kami ay nakita nila ay hinuhuli kami at iyon na ang katapusan ng aming buhay. Masama naman ang ginagawa sa inyo ng mga kabag-kabag. Ang wika ng sampagita. Biruin mo, kay rami ng mga kabag-kabag ang sabi ng isang kulisap. Kaya kami ay pakaunti ng pakaunti. Mauubos nga kayo kung ganon. Ang wika ng sampagita. Kaawa-awa naman kayo. Hindi nga namin malaman kung ano ang aming gagawin. Ang wika ng mga kulisap. Bakit kung maliwanag ang gabi ay hindi kayo nagkukubli sa aking puno? Ang tanong ng sampagita. Kung maliwanag ang buwan ay mahirap kaming mahuli ng mga kabag-kabag. Ang sagot ng isang kulisap. Hindi makakita sa liwanag ang mga kabag-kabag Ang dugtong ng isang kulisap. Sila ay nasisilaw sa liwanag. Ang dugtong pang-uli ng isang kulisap. Ganoon pala, hindi pala makakita sa liwanag. Ang sabi ng sampagita. Tuturuan ko kayo kung ano ang dapat niyong gawin. Ano ba? Ano ba ang dapat naming gawin? Ang tanong ng bawat kulisap. Bawat isa sa inyo ay magdala ng apoy. Ang sabi ng sampagita. Pagkatapos ay magsabay-sabay kayong lumabas. Matatakot sila sa inyo. Hindi nila kayo malalapitan. Oo nga, siya nga, ang sabay-sabay na sabi ng isang kulisap. Mabuti nga ano, ang sabi pa rin ng ibang kulisap. Ganoon na nga ang ginawa ng mga kulisap. Isang gabing madilim ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng apoy. Pagkatapos ay nagsabay-sabay silang lumabas. Nako,
Para silang alipatong lumilipad. Hindi nga naman sila malapitan ng mga kabag-kabag. Anong tuwa ng mga kulisap? Lumipad sila ng paikot-ikot sa punong sampagita. Salamat sa iyo, sampagita. Kami ngayon ay malaya na. Mula na noon, tuwing lalabas ang mga kulisap pag madilim ng gabi, nagdadala sila ng apoy. Ang mga kulisap na iyon din ang tinatawag ngayong alitap-tap. Isa pa? Isa pang story, okay. Di ka pa rin inaantok. Okay, hanap pa tayo. Ang susunod na kwento ay Si Langgam at si Tipaklong. Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang Langgam. Bati ni Tipaklong. Kay bigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon, sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso, tayo ay kumanta. Ikaw na lang, kaibigang Tipaklong, sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon ay naghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay may makain kapag sumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw, dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon at sa gabi umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumulog at lumakas ang hangin. Kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kaawa-awang Tipaklong. Naalala niyang puntahan ang kaibigang si Langgam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagyan na siyang makalukso. Wala na ang dating sigla ng masayahing si Tipaklong. Tok, tok, tok. Nang buksan ni Langgam ang pinto, nagulat siya. Aba, ang aking kaibigan, wika ni Langgam. Tuloy ka, Tipaklong. Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Mabilis na naghanda siya ng pagkain. Ilan pang sandali at magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Ngayon ako maniniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng taggutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigang si Langgam. Natuto siyang gumawa at higit sa lahat, natuto siyang mag-impok. Next, isa pa ba? Last story. Ang daga at ang leon. Isang daga ang nakatuwa ang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay nagpapadaos-dos siya pa ibaba. Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakma ng leon ang daga at hinawakan sa buntot. Nawari bagang balak siyang isubo at kainin. Natakot at nang makaawa ang daga. Ipagpaumanhin mo, kaibigan,
Hindi ko sinasadyang gambalain ka sa pagtulog mo. Wala akong masamang hangarin. Nakatuwaan ko lang na maglaro sa iyong likuran. Huwag mo akong kainin, sabi ng daga. Nabakas ng leon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa. Sige, pakakawalan kita. Pero sa susunod ay huwag mong gambalain ang pagtulog ko, sabi ng leon. Salamat kaibigan. Balang araw ay makagaganti rin ako sa kabutihan mo, sagot ng daga. Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sa kagubatan ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno. Lumapit siya upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leon na nahuli sa loob ng lambat na ginawang bitag ng mga nangangaso sa kagubatan. Dali-daling inakyat ng daga ang puno at ginat-ngat ang lubid na nakatali sa lambat. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat kasama ang leon sa loob. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan ang leon na nakawala sa lambat. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Laking pasasalamat na sabi ng leon sa kaibigang daga. Isa pa ba? Last. Tingnan natin, hanap pa tayo. Ang agila at ang kalapate. Mayabang na inilatag ng agila ang malapad niyang pakpak sa kaitaasan. Nang mapansin ng aroganteng hari ng mga ibon na ikinakampay din ng mabagal na kalapati ang puting pakpak nito ay naghamon ng agila. Hoy kalapate, lalaban ka ba sa akin sa pabilisan ng paglipad? Sa sobrang yabang ng agila ay naisip ng kalapating bigyan ng aral ang humahamon. O sige, sagot ng kalapate, kailan mo gustong magtunggali tayo? Hindi ipinahalata ng agila na nagulat siya sa matapang na kasagutan ng hinamon. Ikaw ang bahala kung kailan mo gusto. Napansin ng kalapati na nakaamba ang maitim na ulap sa kalawakan. Alam niyang ilang sandali lamang ay uulan na. Kung payag ka ay ngayon din, upang maging masaya ang laban, kailangan may kagat-kagat tayong anumang bagay sa paglipad natin. Dadalhin ko paitaas ang isang tipak ng asin. Ikaw naman ay magdadala ng isang bungkos ng bulak. Payag ka ba? Napangiti ang agila sa pag-aakalang higit na magaan ang bulak sa asin. Napagkayari ang sa tuktok ng asul na bundok magsimula ang paglipad at magtatapos sa tuktok ng berdeng bundok. Habang naglalaban sila sa paglipad ay bumuhos na ang malakas na ulan. Ang bulak na dala-dala ng agila ay nabasa ng ulan at bumigat ng bumigat. Nagpabagal ito sa paglipad ng hari ng mga ibon. Ang asin ay nalusaw naman na nagpabilis sa paglipad ng kalapati. Sa pagwawagi ng kalapati, hindi na nagyabang mula noon ang palalong agila. Okay, that's it for now. Good night.